Lakers may malaking desisyon. Summer League standout nakakuha ng kontrata habang isang prospect mawawala. Warriors rookie, biglang nagbago ang desisyon. Umalis sa Warriors, alamin ang dahilan. Kahit tapos na ang NBA Summer League, hindi pa rin natatapos ang mga balitang umiikot sa Los Angeles Lakers. Habang may ilang batang players ang nagpakitang gilas at nakakuha ng pagkakataong mapabilang sa roster, mayroon ding mga prospect na tila hindi nagawa ang inaasahan sa kanila. Isa pa nga sa kanila ay pinag-iisipan na ngayong bumalik sa college matapos halos hindi makalaro sa Summer League. Samantala, isang breakout performer naman ang ginantimpalaan ng Lakers ng bagong kontrata. Ano nga ba ang nangyari sa Summer League ng Lakers? At ano pa ang mga susunod nilang plano bago magsimula ang bagong NBA season? Isa sa mga pinag-usapang pangalan bago magsimula ang Summer League ay si Robbie Avila. Mas nakilala siya ng maraming fans dahil sa kanyang nakakatuwang palayaw na Kareem Abdul-Jabbar. Pero sa kabila ng hype na kanyang natanggap, hindi naging maganda ang kanyang naging kampanya. Sa Las Vegas Summer League, 2 minuto lamang ang kanyang nalaro sa isang laban at halos hindi na muling nabigyan ng pagkakataon. Noong California Classic naman, nakapaglaro siya ng mas matagal ngunit hindi rin naging maganda ang kanyang performance. Nahirapan siyang makahanap ng ritmo sa opensa at mababa ang kanyang shooting percentage. Dahil dito, lumalabas ngayon ang mga ulat na pinag-iisipan niyang bumalik sa college matapos siyang mabigyan ng ika-5 taon ng eligibility. Kung mangyayari ito, magkakaroon siya ng pagkakataong mas mapaunlad pa ang kanyang laro bago muling sumubok na makapasok sa NBA. Bagamat posible pa rin siyang makakuha ng pagkakataon sa G League, tila mas malaking posibilidad sa ngayon ang pagbabalik niya sa collegiate basketball. Habang nahirapan si Robbie, kabaligtaran naman ang nangyari kay Arthur Kaluma. Isa siya sa pinakamalalaking sorpresa ng Lakers sa Summer League dahil sa kanyang consistent na laro at malaking kontribusyon sa magkabilang dulo ng court. Napaniwala niya ang organisasyon na karapat-dapat siyang mabigyan ng two-way contract. Isa itong napakahalagang hakbang para sa kanyang NBA dream. Sa pamamagitan ng two-way contract, magkakaroon siya ng pagkakataong maglaro para sa Lakers at sa kanilang G League affiliate habang patuloy na nade-develop ang kanyang laro. Bagamat humupa na ang free agency, hindi pa tapos ang trabaho ng Lakers. Sa kasalukuyan ay mas marami pa silang guaranteed contracts kaysa sa pinapayagang final roster para sa regular season. Ibig sabihin, may mga pagbabago pang posibleng mangyari bago magsimula ang bagong kampanya. Patuloy ding inuugnay ang Lakers sa ilang posibleng acquisitions. Isa sa mga pangalan na patuloy na nababanggit ay si Jonathan Kuminga. Bukod dito, naghahanap pa rin umano ang team ng isa pang malaking player na makakadagdag ng lalim sa kanilang front court. Layunin nilang magkaroon ng mas matibay na rotation sa ilalim ng basket habang naghahanda para sa mahabang regular season. May ilang buwan pa bago magsimula ang 2026-2027 NBA season, kaya mayroon pang sapat na panahon ang Lakers upang ayusin ang kanilang final roster. Habang may ilang batang players ang unti-unting nakakakuha ng kanilang pagkakataon, mayroon ding iba na kailangan munang pagbutihin pa ang kanilang laro bago muling mabigyan ng pagkakataong makapasok sa NBA. Ang Summer League ay nagsilbing simula lamang. Ang tunay na laban ay magsisimula kapag nagbukas na ang regular season. Sa tingin ninyo, tama ba ang naging desisyon ng Lakers na bigyan ng two-way contract si Arthur Kaluma? At para naman kay Robbie Avila, mas makabubuti bang bumalik muna siya sa college o subukan na agad ang kanyang kapalaran sa G League? I-comment ang inyong opinion sa ibaba. Sa kabilang balita, mukhang may bagong problema na kailangang harapin ang Golden State Warriors habang inaasahan ng marami na makakasama na nila ang kanilang second round draft pick na si J. Jones sa susunod na NBA season. Isang bagong pangyayari ang maaaring tuluyang magbago sa kanyang plano. Sa halip na magsimula agad ng kanyang NBA career, may posibilidad ngayong bumalik siya sa college basketball. Kung mangyayari ito, hindi muna natin siya makikitang magsuot ng Warriors jersey sa regular season. Ano nga ba ang dahilan ng biglaang pagbabagong ito? At bakit tila mas magandang option para sa kanya ang bumalik muna sa NCAA kaysa agad na pumasok sa NBA? Sila J. Jones ay napili ng Golden State Warriors sa second round ng NBA draft matapos ang 4 na taong paglalaro sa college basketball, matapos niyang maubos ang kanyang dating eligibility. Natural na hakbang ang pagsali sa NBA draft. Sa Summer League, ipinakita niya na kaya niyang makipagsabayan. Bagamat hindi siya naging pangunahing scorer ng team, nagustuhan ng Warriors ang kanyang depensa, athleticism, at kakayahang tumulong sa iba't ibang bahagi ng laro. Marami ang naniniwalang may potensyal siyang maging mahalagang role player sa hinaharap. Gayunpaman, hanggang ngayon ay wala pa ring opisyal na kontratang napipirmahan sa pagitan niya at ng Warriors. Bago lumabas ang pinakabagong balita,
May mga ulat na maaaring ipadevelop muna ng Warriors si Jones sa ibang bansa dahil mayroon siyang Israeli passport. Isa sa mga posibilidad ay ang pagpapalaro muna sa kanya sa isang international league bago siya tuluyang dalhin sa NBA. Karaniwan na itong ginagawa ng ilang teams upang mas mahasa pa ang kanilang mga batang players. Pero ngayon, may mas malaking option na biglang nagbukas para sa kanya. Sa mga nakaraang buwan, maraming pagbabago ang naganap sa mga patakaran ng NCAA tungkol sa eligibility ng mga student athletes. Dahil sa iba't ibang legal na usapin, nagkaroon ng pagkakataon ang ilang players na makapaglaro muli sa college kahit inaakala nilang tapos na ang kanilang eligibility. At isa sa mga naapektuhan ng bagong desisyong ito ay si Jones. Sa bagong development, maaari na siyang bumalik sa college basketball para sa isa pang season kung gugustuhin niya. Biglang nagkaroon ng ikatlong landas ang kanyang basketball career. Hindi lang NBA, hindi lang paglalaro sa ibang bansa, kundi ang pagbabalik muna sa college. Para sa maraming fans, maaaring nakakapagtaka kung bakit pipiliin ng isang NBA draft pick na bumalik sa college. Pero kapag tiningnan ang sitwasyon, may ilang malinaw na benepisyo. Una, maaari siyang magkaroon ng mas malaking papel sa kanyang team. Sa halip na limitado ang kanyang playing time sa NBA, magiging pangunahing player siya sa college. Mas marami siyang pagkakataong ipakita ang kanyang talento, mas marami ring minuto ang kanyang malalaro. Bukod dito, sa panahon ngayon ng NIL o Name, Image, and Likeness deals, may pagkakataon ding kumita ang isang college player habang naglalaro. Para sa ilang atleta, maaari pa itong maging mas kapaki-pakinabang kaysa sa pagiging reserve player sa professional league. Kung sakaling piliin ni Jones na bumalik muna sa college, hindi ibig sabihin nito na mawawala na siya sa Golden State. Mananatili pa rin sa Warriors ang kanyang NBA draft rights. Ibig sabihin, kapag handa na siyang pumasok sa NBA, may karapatan pa ring pirmahan siya ng Golden State. Sa isang banda, maaari ring maging magandang balita ito para sa Warriors. Habang patuloy na nade-develop si Jones sa college, magkakaroon sila ng pagkakataong obserbahan pa ang kanyang paglago bilang player. Mas magiging handa rin siya pagdating ng panahon na sumali na sa NBA. Gayunpaman, wala pang pinal na desisyon si Jones. Posible pa rin niyang tanggapin ang kontrata mula sa Warriors at agad na simulan ang kanyang NBA journey. Kung mangyayari iyon, makakadagdag siya sa lalim ng lineup nila bilang isa pang batang prospect na maaaring i-develop ng team. Ngunit kung may isang college program na mag-offer sa kanya ng magandang oportunidad, hindi rin malayong piliin niyang bumalik muna sa NCAA bago tuluyang sumabak sa NBA. Sa puntong ito, nasa kamay na ni Jones ang magiging direksyon ng kanyang career. Pipiliin ba niyang agad na tuparin ang kanyang NBA dream kasama ang Golden State Warriors? O mas gugustuhin muna niyang bumalik sa college upang mas mapaghusay pa ang kanyang laro bago tuluyang pumasok sa pinakamalaking basketball league sa mundo? Anuman ang kanyang piliin, malinaw na isa siyang player na may potensyal na bantayan sa mga susunod na taon at tiyak na magiging interesado ang Warriors sa bawat hakbang na kanyang gagawin. Sa tingin nyo, ano ang mas tamang desisyon para kay Jones? Dapat na ba siyang pumirma agad sa Golden State o mas makabubuti bang bumalik muna siya sa college upang mas maging handa sa NBA? I-comment ang inyong opinion sa ibaba. At kung gusto ninyo ng pinakabagong balita tungkol sa Warriors, NBA rookies, trade rumors at basketball updates sa Tagalog, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated.